statement yung St. Luke's Medical Center po kasi may pinapakalat yung mga fake news peddlers. Wala man iba po, kampo ng mga Duterte po. Yung mga DDS influencer, sabay-sabay pong umatake. Tinaganda na nila, mga kababayan, si Sara Duterte. Umuwi na daw kasi nasa dahig si Sara. Kasi nung tuta ko ito, bilog na bilog itong video sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga alam ko kung ano yung gagawin pangalan, Why this is urgent? If untreated, this condition can lead to sepsis, blood infection, widespread abdominal infection, organ failure, death. That is why the report stresses urgent surgical consultation. Ito yung pinapakalat ni Sir Jack Arguta, yung bungi, mga kababayan, na napakasama yung ugali. Bungi. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga pinapakalat na fake news nito mga DDS. Talagang gustong-gusto na nila mga kababayan na matigbak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So napilitan na magpalabas mismo na statement yung St. Luke's Medical Center po kasi may pinapakalat yung mga fake news peddlers. Wala man iba po, kampo ng mga Duterte po. Yung mga DDS influencer, sabay-sabay pong umatake. Tinaganda na nila, mga kababayan, si Sara Duterte. Umuwi na daw kasi nasa dahig si Sara. Binibisita yung kanyang tatay at para pag-usapan daw. Yung gusto na nilang palitan si Kaufman kasi laging talo sa mga argumento. Sabi ng mga DDS, kailangan daw umuwi na itong si Sara Duterte para mag-ready anytime sa pag-takeover. Kasi malala na daw yung kalagayan ng ating Pangulo. Pinuntan po ni Yussi Claire Castro. Malakas pa sa kalabaw, nakikipaglaro sa kanyang aso yung ating Pangulong Bongbong. Ito po, panoorin natin as published by the Presidential Communications Office. Nakikipaglaro sa aso. Sir, anong name ng dog? Si Yussi Castro, binisita po. Bakit Oreo, sir? kasi nung tuta ko ito, bilog na bilog itong video sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga alam ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Nakikipaglaro sa asong si Oreo. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pala rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako. Sabi ko, sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Dito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi na, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwede magpahinga. Hindi ako kasama sa
hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag po sana, dahil maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe. Si Bato, na gumaling ka na kaagad. wala mang sakit, Pasalamat ako nagpapahinga. sa akin for your Si Sara, concern. walang But I said, ginagawa. I got the best medical, I got the Wala best mang medical, sakit. possible- Yung ating best Pangulo, possible medical care. ayaw magpahinga. That's why Kahit may I'm sakit. already back in harness. Pero hindi naman seryoso po. Tomorrow, gusto ko lang batiin yung PNP natin. Dahil bukas, PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. Ayaw magpahinga ng ating Pangulo. After the EDC meeting, sir, Napakasipag. ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve ng malalaking project. Yung napakasipag na presidente, gusto nilang mamatay na Palitan yung mga scope para of the palitan project, ng cost of tamad. the project. Yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitignan natin paano pabayaran, paano saan na natin gagawin, etc. etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So, after that, sir, Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Pumunta Opo, pa yung ating Pangulo. congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, Sa wala ba kayong pagpasumpa. naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, Sundalo kasi yung ating Pangulo, trained sa ganyan. Nung weekend, sinasabi Konting ko na sakit, ito, konting sabi ko, sugat. Binasa ko na lang lahat ng Trained siya. Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm just May delikadesa si Sandro, pati si Martin. Meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang magkakasana naman, magkabias Yung mga siya. DDS po, yung Duterte, walang delikadesa. Hindi, sir eh. Hindi. Buhay na buhay pa yung ating Pangulo. Malakas na malakas pa. Gusto nang palitan nila. Himself from the process, so that the process Mga walang can be modo, seen to be fair. walang delikadesa, walang iya. Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumog na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm 20 years pa yan. Na uupo. Walang patid ang trabaho. Lalampas pa sa Pero sir, 2028. marami pong suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. At kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung napalitaan nga na meron akong diverticulitis, daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay papasalamat ako Si sa Rito kanila po, lahat. Dahil, mayroon napakaganda para din ng ng ganyan. Napakarami na nag-aaral. Naka-recover sa- agad. Ayan. Thank you. Hindi siya seryoso. Sir, alam niyo ba yung huling video
na kinunan ko sa inyo. Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namaya talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Sir, Namaya ako. Dahil nga puro sabaw for 3 nga, days. sir. For 3 days. pero saka, sir, Kaya na nga Mahilig kasi sila sa AI, Sir, mamiki galing ng kasi kami sa video. Pasig River Esplanade. Kaya yung ginagawa Kaya nila, sabi ko, ina-accuse pupunta nila ako sa kay Pangulong yata po barbecue. Pangulo. Tsaka mga fish Sa balls, palasyo. ang dami po nating kababayan na Mahilig namasyal sila sa ngayon. fake Kasi ni- parang ano, po video. Yung ribbon cutting ni Ribbon cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to Yan AI. yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, pagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. O, ano kayo ngayon mga DDS na mga walang modo? Saan ka nakakita, mga kababayan? Buhay na buhay pa yung ating Pangulo. Gusto na ninyong palitan? Nagpakalat pa sila mga kababayan ng making medical report mula sa St. Luke's. Ito yung pinapakalat ng mga DDS. Why this is urgent? If untreated, this condition can lead to sepsis, blood infection, widespread abdominal infection, organ failure, death. That is why the report stresses urgent surgical consultation. Ito yung pinapakalat ni Sir Jack Arguta, yung bungi mga kababayan na napakasama yung ugali. Bungi na nga po, DDS vlogger, pero napakasama pa ng ugali. Sabi niya, pina-enhance ko kay GPT, di ko kasi mabasa. Anong sa inyo dito sa pagkaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang bitlog si BBM na kailangang tanggalin. Ganyan sila kabastos. Itong bungi na to na napakasama ng ugali. Ako sana, yung may mga kapansanan na, may kapansanan ka na nga, dapat maganda yung ugali mo. Kasi bungi ka eh, may kapansanan ka. Imbis kawaan ka, kasi may kapansanan ka, kinamumuhian ka ng mga tao dahil sa sama ng ugali mo. Masama na nga yung tabas ng... tawag dito ngudoy sa amin ito. Masama yung tabas kasi nabungi nga eh. Masama pa yung ugali. Talagang hindi natin maintindihan kung bakit ganon ang kanyang pag-ugali. Proud na proud siya sa kanyang panlalait. Ba't hindi mo laitin yung sarili mo? Di ba? Sa pag-wiwis ng masama mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung pintasan nila mga kababayan laitin yung ating Pangulo, wagas, ang akala mo perpekto yung kanilang pagkatao. Ibungi ka nga. Di mo ba na-realize na bungi ka? Dapat may kapansanan ka. Hindi dapat ganyan ang iyong pag-uugali. Pero nawaan po ng masamang ugali ng mga Duterte. Kaya anong magagawa natin? Kundi suplahin, supalpalin at iparealize dito sa mga taong ito na walang kasing sama ang kanilang mga pag-uugali. Ito yung pinapakalat nila. St. Luke's Medical Center. Impression. May pitsang January 2026. May severe sigmoid diverticulitis daw. Yung ating Pangulo with the perforation and extensive mesenteric phlegma indicating clinical deterioration, urgent surgical consultation recommended. Example for possible Hartmann's procedure or percutaneous drainage, colonic obstruction or partial stricture from inflammation, absent left kidney status post-donor, nephrectomy, in unchanged small right, renal cyst, etc. etc. Hindi ko na ituloy kasi fake man po itong medical information na pinapakalat po nila mga kababayan. Kaya napilitan po ang St. Luke's na magpalabas po ng official statement. Ito, sabi dito, St. Luke's Medical Center says a circulating photo showing President Ferdinand Marcos Jr.'s alleged medical test results is fake and falsified. St. Luke's Medical Center strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient herself through authorized and official hospital channels. So ito yung pinalabas na public advisory ng St. Luke's, mga kababayan. Sabi diyan, St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. St. Luke's Medical Center strictly upholds patients' confidentiality and data privacy.
Medical results are released only to patients herself through authorized unofficial hospital channels. Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, or falsified. The posting or sharing of a patient's medical information by anyone other than the patient constitute a breach of data privacy and is a violation of hospital policy and applicable laws. The public is strongly urged to exercise caution and responsibility in sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing so may contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. So itong mga nagpakalat nitong mga DDS influencers, including some journalists tulad ni Jason sa mga kababayan at saka ni Bobby Tiglao, kailangan siguro sampulan sila, filean ng kaso for spreading false information. Mga post, mga kababayan ni na Jason sa at Bobby Tiglao, yan o, huwag nyo isum kung ayaw ninyong sumaya. Sabi dyan sa mga post, sabi ni Jason sa, the situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risk to public service. Please urge to assess BBM fitness for duty and release of his complete medical records. Yan mga kababayan yung mga post nila. Sabay-sabay sila nagpakalat ng fake medical information po. Ayan o, si Lorraine Badoy, sabi niya, apart from a hair follicle drug test, Bongbong Marcos should also make public the results of his HIV test. Kung ano-ano na lang mga kababayan, yung mga pinagpo-post nila. So importante, itong mga taong ito, paulit-ulit sila na gumagawa ng ganito. Hanggat hindi ito mga kababayan, kinasuhan para mapanagot sa kanilang patuloy na pagpapakalat ng fake news, mamimihasa po sila. Kasi hindi po sila napapanagot sa batas. So I think, panahon na gumalaw yung ating mga authorities. So nananawagan tayo sa ating PNP CIDG, sa Department of Justice, sa NBI na simulan na ninyo po ang pagbibuild ng kaso laban dito sa mga fake news peddlers. Kasi paulit-ulit na lang po ang kanilang mga ginagawa. Atat na atat sila mga kababayan na iluklok si Sara Duterte. Tingnan ninyo ang mga post nito. Si Jack Arguta na bungi. Nasa Pilipinas na ba si future President BP Sara Duterte? Pakisabi, umuwi na. Baka kasi anytime soon, ipoproklama na siya. Ganon sila kawalang mudo. Ganon sila kawalang hiya mga kababayan. Kaya tama itong mga reactions ng mga netizens mga kababayan. Yan o, sabi ni Sam D, ngongo, wag mo na siya paasahin, baka mapurnada na naman. Sabi ni Romel Rubio, asa pa kayo. Sabi ni Romy Francisco, mga tuluyan ang nabaliw at nawala sa hulog ang utak. Sabi ni Marcos Rinaldo, gising na kayo oy, baka makardiac arrest kayo sa panaginip. Sabi ni Edna Eco, malala na talaga mga sayad. Sabi ni Rob Balbin, sabog, hindi lang uso at ilong, pati utak. So yan mga kababayan, ang mga reactions ng ating mga netizens. Hindi nila nagugustuhan itong matitinding banat ng fake news nitong mga DDS influencers. That's it mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.